Si Attorney John Rex Laudianco, COMELEC spokesperson. Attorney, live kayo sa RMN DZXL Manila, si Radyo Man Lourdes. Good afternoon. Magandang hapon po, Ma'am Lourdes, at sa lahat po ng taga-subaybay ng RMN DZXL. Attorney, sandali. Asan ho ba yung stand ng COMELEC dito sa anti-political dynasty? Ay, buong puso po namin sinusuportahan yan dahil malinaw naman po sa Section 26 ng Article 2 ng ating saligang batas na kailangan talagang magkaroon na ng batas para sa anti-political dynasty. Ang layunin po nito, equal access po sa pamamahala po sa ating gobyerno. Oo. Kaya lang may narinig ho kami kanina, no, kay Chief mismo, sinasabing, ba't hindi natin subukan dito sa pinakababa, sa local? Tama po, dahil po talaga namang ganun po ang approach po niyan, local hanggang sa national. Nasubukan na po natin yung kauna-unahang batas na mayroong anti-political dynasty, yung SK Reform Act. Kaya nga po nakakatakbo po sa SK mula kanilang chairperson, miyembro ng sanggunian, ay dapat walang halal na kamag-anak. So successful po ito, no? Kaya po sana pati masimulan po natin kahit man lang doon sa local government units natin pataas. Alam niyo po kasi ang impact po talaga ng political dynasties na ikita po namin. Mas mataas po ang incidence pagdating sa mga local government units. So sa tingin niyo ho, kung masisimulan sa baba, mas makikita ho natin yung epekto nito sa kabuuan. Ay, opo. Yun po kasi yung nakita natin, doon po sa aming experience. So we're talking from the experience po mula sa SK. Nakita natin na yung mga tradisyonal na tumatakbo ay mga anak ng politiko, anak ng kung sino-sino po na nandun na, entrenched na sa politika, hindi na po sila nabigyan ng pagkakataon ngayon. Nagkaroon ng sapat na lakas ng loob. Yung mga ilang kabataan na tumakbo na dati po, alam natin, hindi sila maglalakas ng loob dahil ayaw nilang makabangga po yung mga ilang pamilya na political dynasty. Pero attorney, 'di ba maraming SK ka mag-anak kapatid ni kapitan, kamag-anak ni mayor, pamangkin ni mayor. Tama po. Kaya ngayon nga po sa bunsod ng SK Reform Act, nawala po yan, nabawasan po yan. Kaya lang meron pa po kaming nakitang kulang. Ang bawal po kasi doon yung tumakbo ka na meron kang halal na kamag-anak. Be it po doon sa bayan mo, sa lungsod, sa lalawigan, sa region or sa national. Pero wala pong ipinagbabawal yung magkakasabay kayong tatakbo. So sa umpisa, wala kang kamag-anak talaga na halal. Pero ang nangyari, sabay tatakbo, pinalad, sila'y nanalo, meron pa rin ganun po ngayon. Kaya sana sa pag-aaral po ng anti-political dynasty law ay maisama po ito. Marami po kasing klase ng political dynasty, yung pagmamana-mana, salin-salin o kaya yung sabay-sabay na nakakatakbo at nakakaupo. Oo. Sa ganitong kinukuha pa lang kasi yung opinion ng publiko, attorney, no, bawat probinsya pumupunta. Pero fair enough ba kung mapapakinggan din yung opinion ng COMELEC sa pagdinig na ito? Ay, opo, kasama po kami sa mga unang inimbitahan. In fact, nung tinatanong nga po kami sa House of Representatives, pati na rin sa Senado, ano ba yung pinakamaganda na pagbabawal? Up to what degree? Second, third, or fourth? Meron po kasi panukala na fourth na medyo malayo po yun. Ang nabanggit po ni Chairman Garcia, base na rin sa experience namin, yung second degree of affinity and consanguinity ay napaka-effective. Mas madali ma-implement at mas madali po makita. Ito po yung hanggang lolo't lola, hanggang apo. Yan po yun. Oo, kaya lang, attorney, as a lawyer, alam niyo naman yan, kung tatakbo talaga't gusto, may discarding gagawin. Iba ang apelyido, iba ang middle name, iba ang nanay, iba ang kung sino man ang pinagmulan, basta magkakamag-anak. O kaya nga po talagang dapat po maisabatas ito nang magkaroon po ng ngipin. Halimbawa po merong lalabag at may kasong kriminal na at administratibo yung pagsisinungaling tulad dyan. At ang hiling nga po namin isa pa, sa pag-aamyenda, sa pagkakaroon ng anti-political dynasty law, dapat magkaroon din ng sapat na pag-aamyenda doon po sa election laws natin. Katulad po sa Certificates of Candidacy, nandun po kasi sa Section 74 ng Omnibus Election Code kung ano-ano yung idedeklara doon sa COC. Ngayon napalalawigin natin ito dahil kailangan malaman ng kamag-anak, dapat merong under oath na declaration din doon kung sino-sino po yung mga kamag-anak pang nasa gobyerno o kahit natakbo. Ito mas controversial to, attorney, kasi may panawagan kayo, baka pwedeng rebisahin yung premature campaigning, yung pamantayan. Sandali, teka, kasi ako halimbawa, tatakbo ko, attorney, hindi pa naman ako wala pa namang official na na kampanyahan. So pwede pa ako magpasikat sa radyo at saka television, di ba?
Tama po, COMELEC po ang naunang nagsabi po niya sa pamamagitan po ni Chairman Garcia. Kasi ito po ay bunsod ng Section 50 ng RA 9369, yung automated law, ang automated elections law. Ang sabi po kasi doon, kahit ka nag-file ka na ng COC sa isang automated elections, pero ituturing ka lang kandidato at lahat ng mga provisions at pagbabawal lalapat lamang sa iyo, sa unang araw ng kampanyahan, ang ginagawa nila, lahat na nang pwedeng gawin, pangangampanya, premature campaigning, pangangalap ng pondo, ginagawa nila bago po yung araw ng kampanyahan. Bagamat alam natin, malinaw na sila tatakbo na dahil may COC. Ang panawagan po namin, maibalik gaya nung dati sa Omnibus Election Code. Pag naglaga ka ng COC, kandidato ka na, lahat ng bawal, applicable na sa iyo. Linawin ko, attorney, halimbawa, pumunta ako dyan, nag-file ako ng certificate of candidacy ko, meaning, kandidato na ako, hindi na ako pwedeng lumabas sa telebisyon, hindi na ako pwedeng mamigay ng mga bigas, etc., etc. Tama po, anumang pagkilos na maaring maituring na partisan political activity, yung promotion ng interest na bumoto para sa isang kandidato o huwag iboto ang isang kandidato, bawal na po yan. Pwede lamang gawin sa campaign period. Oo, kasi ito ang attorney, kung medyo, alam mo, may pera ka, no? Lahat ng diskarte gagawin mo, wala naman palang violation. Tama po kayo. Yan din po yung naging problema dun sa desisyon sa Peñera versus Commission on Elections. Nangyari po doon dahil nga umiiral na yung batas na yan, na Section 50 na RA 9369, pagka-file ng COC, nag-motorcade ng kampanya na kahit hindi pa campaign period. Kaya lang nga po, umakyat ito sa Supreme Court, sabi, walang nalabag na batas kasi nga hindi pa siya maituturing na kandidato. Medyo absurd po ito. Alam niyo kung bakit? May COC na may intention ng tatakbo. And in fact, sabi nga po ni Chairman Garcia, pwede nga mag-substitute. Halimbawa po, magpapapalit siya, whether kung ano man ang dahilan. Di ba sa kandidato lang natin pwedeng gawin yun? Paano natin mapipilit na hindi pa siya kandidato? Talagang kailangan po ng pag-amienda at pagbabago sa batas na ito. Ito ba yung pinaka ginagamit talaga ng mga politiko para magpakilala, attorney, yung gantong style? Tama po. Ito din po yung dahilan kung bakit maaga po silang nagpe-place ng ads. Dahil ang kapiran po nila, hindi pa naman ako kandidato kahit bilyon-bilyon ang gastusin ko, hindi pa yan maibibilang dun sa isusumite sa na statements of contributions and expenditure. Kahit lampas-lampas ang ginastos, hindi pa yan kasama dun sa cap na dapat 3 pesos lang per registered voter. Yan po yung nagiging dahilan. May isa po rito, sabi rito, baka pwedeng baguhin na rin, iapila ng COMELEC, yung dapat gastusin ng isang kandidato sa isang botante. Kasi hindi rin po talaga makatotohanan ng 3 pesos, 5 pesos, 20 pesos. Opo, kami rin po ang unang nagsabi po niyan. Alam niyo po, 1985, 1990s law pa yung gumagabay sa atin. Yung 3 piso po talaga hindi na makatotohanan. Marami na pong bills na umakyat dyan, ngunit hindi po nagiging batas. Yung nga pong pinakahuli ng COMELEC, almost 1,000 pages na buong pagre-revisa ng Omnibus Election Code. Yung mga iwahiwalay na batas, pinagsama-sama na po namin. Nangyari po, sinusog namin yan noong 19th Congress. Unfortunately, hindi naging batas. Muli po namin isusumite itong 20th Congress. Kasama po yan, pati yung pagbabago at pagpamodernize ng definition ng vote buying at vote selling. Ito po kasi mga batas na ginagamit natin. Nung ginawa po yan, wala pa nga internet. Kaya po talagang outdated na po ito. Ano po ang definition, base ho sa sinasabi ho ninyong vote buying at selling? Ang nakalagay po doon ay ang pamimigay ng anumang pangangako, pamimigay, pagdidistribute ng anumang bagay na may halaga, pangangako ng prangkisa, pangangako ng trabaho, para ang dahilan ay bumoto para sa isang tao, wag bumoto para sa isang tao, vote buying po yan. Ganon din po sa kabila naman yung vote selling, pagbebenta ng kanyang boto na ang kapalit. Anumang bagay na may halaga, na pangako ng empleyo, pangako ng prangkisa, ang gusto po namin, ma-modernize po yan. Dapat po magkaroon ng iba pang probisyon na magbibigay ng dagdag na kapangyarihan sa COMELEC para po ma-implement yan. Halimbawa po, katulad ng mga presumptions na nailagay namin doon sa aming pinaka-latest resolution, na ikaw ay mahulihan ng 500,000 pesos nung panahon ng kampanyahan na hindi mo maipaliwanag. Hindi ka naman ekonomista, hindi ka naman banker, hindi ka negosyante. O kaya po, yung may mga barya na may polyetos, tapos merong mga campaign materials. Yan po, yung pamimigay ng mga groceries na may pangalan mo o kung ano man po, sabihin na natin, lalagyan o dun sa grocery na mimigay ka, sinisingitan mo ng mga polyetos, lahat po yan ay maiko-consider na ilan lang po yan dun sa pinapakonsider namin na vote buying. Attorney, kung yung mga recommendations po ninyo nakita nating maganda, at ito rin yung hinihiling ng mga kababayan natin,
Asan pong problema na hindi po ito na isa sa katuparan? Alam niyo po na kinikilala rin po namin na masyadong malawig po kasi Omnibus Election Code, ano? Almost 300 plus provisions po ito. Alam namin na talagang kailangan ng pag-aaral. Pero ang mas kailangan po kasi dito, kapag meron talagang political will, meron talagang suporta, hindi lang po mula sa Kongreso, kung hindi pati sa ekutibo, kami po ay naniniwala, hindi ito imposible. Kailangan lang po talaga ng mga paliwanag, magkaroon ng political will, at syempre po yung suporta ng ating mga kababayan. Alam niyo po, kinatawan natin sila pag sila nasa Kongreso, pag nakita nila na yung kanilang constituents ay sumusuporta sa ganitong pagbabago sa batas, tingin po namin makikinig sila. Attorney, sabi ho rito, ano bang opinion po ninyo sa mga party list? Attorney, sa totoo lang, binababoy na rin talaga ng ilan, no? Minsan gagamitin pa ang pangalan ng telebisyon, ng programa sa telebisyon, ng mga kilalang programa para pumatok yung party list system. Tama po kayo dahil masyado pong maluwag yung ating Party List Act. Kaya nga po dun sa pinakahuling resolusyon muli ng COMELEC, ang sabi namin, sabi po ni Chairman Garcia, kapag ka ikaw ay nagpaparehistro ng party list at ang mga pangalan ng iyong grupo ay mga TV, mga nag-rider sa mga programang sikat ng pamahalaan, hindi ka na namin i-accredit. Ang gusto nga po ni Chairman Garcia, kung gusto mong questionin yung desisyon ng COMELEC, dalhin mo na lang kami sa Supreme Court. Yan po ang isa pa sa nais naming maribisa, yung pagbabago ng mga kwalifikasyon ng ating party list. Dapat wala na ring repetition. Kung matatandaan niyo po, sometime in 2013, COMELEC po ang kusang nagtanggal ng mga party list na nagre-represent din ng parang practically mga geographical areas. Sabi namin, bakit kailangan pang merong parang kumikiling na party list doon sa isang grupo ng geographical area, may representative na sila sa distrito. Ano po ang nangyari? Kami po dinala sa Supreme Court, natalo pong muli ang COMELEC dahil nga po ang batas na umiiral ay masyadong maluwag. Bukod pa po ito doon sa nominees na problema namin na pabago-bago, papalit-palit, pa-resign-resign, wholesale, tapos magugulat na lang tayo. Yung palang tatakbo, yung talagang totoong tatakbo, nasa likod nito ay mga mayayaman at hindi totoong miyembro ng kanilang sektor. Pero ano ba talagang stand ng party list, attorney? Para maintindihan ng mga kababayan natin, ano ba talaga ang party list? Ayon po sa saligang batas, ang party list po ay dapat na kumakatawan sa mga sektor na underrepresented, marginalized at underrepresented. Ibig sabihin po, walang sapat na boses, walang sapat na kinatawan, walang sapat na representante sa ating pamahalaan. Kaya nga po nandun sila para isulong po yung interes ng kanilang sektor na hindi po normally napapakinggan. Kaya nga po madidinig natin yung mga urban poor, fisher folk, yung pong sa women, yan po yung karaniwang sektor na nakita natin. Pero dahil nga po sa umiiral na batas, ano ang sabi po dun sa atong paglaom case? Hindi kinakailangan pag nominee ka, hindi kinakailangan talagang miyembro ka ng sektor. Kahit na ikaw ay kumakatawan sa mga mahihirap, hindi kinakailangang wallowing in poverty ka para maging miyembro ka niyan. Ang kailangan lamang ay advokasya. So medyo mayroon pong disconnect kaming nakikita dyan. Isipin niyo naman po, mga mayayamang tao kumakatawan sa mga tricycle drivers, taxi drivers, security guard, urban poor at iba pa. At wala ho kayo magagawa doon, attorney? Dahil yan po ay umiiral na batas, wala po magagawa ang COMELEC dahil kami po ay tagapagpatupad ng batas. Ngunit ano po yung ginagawa namin sa aming parte? Kami po ay nagsusulong ng reforma sa batas, kami po ay nagsususog sa ating Kongreso at humihiling na sana po masuportahan kami sa mga pagbabagong ito. Attorney, may I don't know kung ito po ay nakarating sa inyo. I don't know if it was just a joke. Sabi ng Vice Presidente, baka walang eleksyon sa 2028. Naku, ang ating pong halalan, paumanhin po para sa lahat po ito, hindi na lang po dun sa ating ikalawang Pangulo. Opo. Kung hindi ang halalan po ay mandato ng saligang batas. Ito po ay ginagawa tuwing second Monday of May ng every 3 years after po nung nakaraang national at local elections at lalong-lalo po ngayon na presidential elections, hindi po para sa COMELEC na manggaling o talagang isipin. In fact nga po, ibinubuhos na po namin ang taong ito ng 2026 kaya kami maagang nagprepara sa Barangay SK, sa ating BARM, para po ito isasabay namin yung aming research and development para maaga makaprocure ng bagong teknolohiyang gagamitin para sa 2028 elections. Yung buong 2027, humihiling kami na sana walang halalan.
kahit na ano, dahil ito po ay gagamitin natin paghahanda para nga po sa 2028 elections. Talagang ang mindset po namin, hindi po pwedeng mapigil po yan. Saligang batas po natin na nagsasabi. Kailan po maglalabas ng recommendation sa Marcoleta case? Inaasahan po natin na ito pong Pebrero ay baka maari na po matapos ng investigating officer yung kanilang fact-finding investigation. Alam niyo po kasi kahit po natapos na yung pagsusumite ng mga answer at iba pa, binibigyan po natin ng sapat na oras yung investigating officer para i-resolve ito. Hindi lang naman po mula doon sa mga isinumite, dapat ang kanyang i-consider doon sa kanyang pagre-resolve. In fact, binibigyan po siya kapangyarihan tumingin sa iba pang ebidensya na maaring makalap, maresolba lang ayon sa batasang usaping ito. Kung sakaling may nakitang discrepancy, talagang may tinago siya, no, dito sa kanyang mga dokumento, ano ho yung violation doon or ano po yung punishment? Matatanggal ba siya, Senator? Hindi naman po agad-agad dahil ito po'y maaring magbunsod ng isang kasong administratibo sa paglabag ng ating pong Omnibus Election Code, pati na rin ng Republic Act 7166. May isa pa po kaming tinitignan. Maari po itong magdulot ng kasong perjury kung talagang may pagtatago, may pagsisinungaling at pagkukubli doon po sa SOSE dahil malino po ito'y sinumpaan. Dapat po ayon sa section 95, 96, 97, sunod-sunod po yan. Hindi pwede yung mga prohibited contribution. Dapat dineklara yung totoong pangalan ng contributor, naka-itemize. At pati yung contributor nga po dapat ay nagsusumite ng kanyang details ng kanyang contribution. Hindi lamang po isang batas ang tinitingnan dito, kundi napakaraming provision ng batas po ang pinag-aaralan ng ating investigator. Linawin ko lamang po within next week, March na po, within this week or next month? Tama po, bagamat inaasahan po namin sana itong Pebrero, pero ang sabi po namin to sa lalong madaling panahon. Kasi ayaw naman po namin i-pressure yung aming investigator. Ang importante po kasi, anuman po ang maging kanyang rekomendasyon, ito dapat ay naayon sa batas, kumpletong appreciation ng mga facts at higit sa lahat pagbibigay ng value sa mga pieces of evidence na makukuha niya. Alam niyo po kung bakit? Kung ito man ay mauwi sa perjury, kailangan ng kaso ay titindig sa korte. Merong reasonable certainty ng conviction. Ito may mauwi sa kasong administratibo na maari magdulot ng iba't ibang kaparusahan, dapat meron ding certainty. Hindi po pwedeng haphazard. Kaya po talagang ang policy po ng COMELEC, bigyan ng sapat na panahon ang investigador ng mailatag ng maayos ang resolusyon dito. Attorney, maraming salamat sa oras. Mabuhay po ang COMELEC. Good afternoon. Maraming salamat po. Mabuhay and God bless po.